So guys, since nasa last part na tayo is i-apply lang natin yung threat intelligence and lag analysis. So itong namang threat intelligence and lag analysis, inagawa na natin to dun sa mga una nating tutorial. So saan nga ba natin makikita yung mga logs ng ating ng Fortinet server natin? So dito tayo, punta tayo sa log reports. Ayan. Then forward traffic, ayan, makikita natin dyan yung traffic na ina-out ng ating data. Ayan o, kung saan tayo nagsisearch. Ayan. Ayan kung ano yung mga, ito yung traffic ng mga successful at saka unsuccessful traffic. Ayan o, block traffic. Ayan, ito puro outbound lahat yan. Outbound traffic yan. Ayan. So dito natin makikita, ito yung pangalan ng PC natin. Ayan. Kung ano yung mga in-access ng ating client under ng ating Fortinet server. Yan. So dito pa lang makikita nyo na agad. So tunay na buhay ka. Dito pa lang makikita nyo na agad kung ano naging cause ng problem ng ating system. Kunyari na virus siya. So dito pa lang makikita nyo na agad kung ano yung mga huling pinuntahan na website ng ating mga client. So makikita rin natin dito yung specific client na nag-access ng website, anong pangalan ng device niya. Ayan o. So ito yon yung ating device. Ayan. So pagpunta tayo dito, about PC, para makasigurado natin na kung na siya yun. About PC. Ano lang natin? About PC. So sa Windows 10 lang to ha. Iba't iba kasi yung way para malaman natin yung device name ng ating Pero ang pinaka specific na is IP config natin para malaman natin yung local address ng ating computer, which is yan 10.10.100. So ayan, ito yung pangalan ng ating PC. So ibig sabihin ito yung nag-success na mga to. Ayan guys. So doon naman tayo dito sa local traffic. Kung ito yung traffic from PC to internet and vice versa. And dito naman is makikita naman natin sa local traffic yung communication na ginawa ng ating client papunta naman sa ating within local area network only. So since ang ginagawa nga lang natin is ina-access lang natin yung ating Fortinet is magkapares lang siya. Since pares lang naman na naka-local host yung ating Fortinet is yan, pares lang yung source address niya, which is yung 127/127. Ayan, TCP/980. So natandaan din natin na gumamit rin tayo ng dalawang client, which is pare namang local host yun. Ayan, ito, in-access natin yan, yung ating server. Ayan, naka-local lang kasi siya kasi nga local lang naman naka-host yung ating server. So ayan, ito yung lahat ng transaction ng ating PC sa ating local area network. So dito naman tayo pumunta. So wala pa sniffer traffic. System events naman is yung mga pinagagawa natin dun sa kunyari, yung tawag dito, yung nag-set up tayo ng wifi. Ayan, dito, wifi event logs. Ayan, controller action, system events. Ibig sabihin yung nangyayari dito buong Fortinet Fortinet server. Yun lang naman yun. Then security events is lahat ng nangyari na may kinalaman security, katulad na lang sa virus. Yan, since wala pa namang na-detect na virus, wala pa yan. SSL and file filter. Kunyari may blinak tayong file, specific name ng files or galing sa gantong network na files, ayun, may pa-block niya yun dito. Kunyari hindi natin pinayagan na mag-download yung ating client sa specific website, yun, binablock niya yung file na yun. Tayo web filter, ayan,
dito sa web builder meron tayo kasi since nga in-access natin yung ayan, nag-access tayo ng nag-configure tayo ng ating firewall sa mga nakaraan nating activity. Then dito DNS query lang, ayan, kasi hindi man tayo nag-configure application control. Ito, ayan, ito ginamit natin to kasi nga ayan, ayan, para man-block ng mga application. Kung natatandaan nyo, di ba, nang-block tayo ng Gmail, ayan, binlock natin, hindi natin mabuksan yung Gmail. Sa mga ano natin tutorial, ayan, dito natin nakikita yan kung ano yung mga pinayagan lang natin, allow to pass the traffic and allow to block the traffic. Ayan, then dito balik tayo ulit dito. Ano pa ba yun? Anomaly, wala namang anomaly pa tayong ginawa. Intrusion prevention, ito yung mga ano, mga katulad nga ng SQL injection, dito na pupunta yan, o kaya port scanning, illegal port scanning, yan, dito na pupunta yan. Basta yung mga manual, mga attack sa ating website, penetration ba sa ating local area network na nasalo ng ating Fortinet. Ito naman sa log settings is yung ating yung ating status ng ating system, kung ilan yan, 23 use space. Ayan, yun lang naman yun. Log system sa more on siya tawag dito, hardware natin, hardware part ng ating kung saan naka-deploy yung ating Fortinet server. Ayan. Yan, log sa load traffic dyan din. Pero dyan, pwede nyo din ilagay dyan kung ano yung mga dapat ilag na traffic. Then, threat weight. Tapos yan. Kita nyo dyan. Ayan. Pwede nyo i-categorize yung mga threat. I-customize nyo ba? Kunyari, hindi naman sa inyo yung antivirus. Hindi naman siya big deal. Pwede nyo ilagay lang na low yung priority niya. Ayan. Pwede nyo i-customize yan. Ayan. So, pwede mag-disable ng mga harmful pero hindi naman siya recommended i-modify. Kasi nga, yan naman i-recommended settings. So, yun lang guys yung ating threat intelligence and log analysis. So, sa pamamagitan nito is malalaman natin yung mga root causes ng security problem sa ating security, hindi lang security, network problem sa ating local area network, and at communication na rin ng ating local area network into the internet. So guys, thank you. Yun lamang ang ating